Ang pinakamalakas na bayani ay ipinagkaluno ng mga tao at siya ay muling ipinanganak bilang isang makapangyarihang Dark Lord. Noong taong 447, may malaking digmaan sa buong mundo sa pagitan ng 6 na mga bayani at ng hari ng mga demonyo. Ang mga armadong kawal ng Demon Lord na mga kalansay ay sumugod sa labanan, upang harapin ang mga bayani, subalit ang mga bayani ay nabasbasan ng mga banal na kapangyarihan, at ngayon ay mayroong mga anyo ng mga anghel. Ang hari ng mga demonyo na si Lianes ay nakaupo sa kanyang kwarto, habang pinapanood ang lahat mula sa kanyang bola at ang lahat ng kanyang mga kuta ay nasakop na, at ito na lang ang kanilang huling depensa. Nagtagumpay ang mga kalansay sa pagpatay ng ilang mga sundalong tao, ngunit isa sa mga bayani ay may kapangyarihang ibalik ang kanilang buhay. Biglang nagising ang isang malaking nilalang na kamukha ng isang puno, na nagpapagalit sa Demon Lord dahil ito ay kilala niya bilang Archsage Hero, na mas piniling talikuran ang pagiging tao upang magkaroon pa ng higit pang kapangyarihan. Si Lianes ay bumangon at nisummon ang kanyang tungkod upang sumali sa laban, ngunit pinigilan siya ng kanyang kasamahang Fenrir at tapat na general, at ipinapaalala kay Lianes na nagkaroon siya ng pangako sa Goddess of Rebellion. Ipinagkatiwala sa kanya ng Diyosa na gawin ang isang bagay noong siya pa ay isang tao. Kaya't nagpasya si Lianes na tanggapin ang pagkatalo at nilaglag niya ang kanyang tungkod at naglakad patungo sa isang pinto habang ang kanyang kastilyo ay winasak. Bago pa man siya pumasok, doon ay ipinangako niya na babalik siya muli sa loob ng 1,000 taon at kukunin ang kanyang trono at sa gayon, kanyang isinara ang kanyang sariling kaluluwa sa isang Grand Mausoleum. 1,000 taon na ang lumipas, nakikita natin ang dalawang babae na nag-e-explore sa mga tagong silid ng kastilyo ni Lianes. Si Celia at Regina ay may misyon na suriin ang mausoleo dahil sa may mga ulat na may mga halimaw na tinatawag na voids, na nagtatayo ng kanilang mga pugad doon. Nilakad nila ang isang pasilyo at nakarating sa isang malaking pinto, nakilala ni Celia ito bilang mausoleum ng hari, kung saan nagpapahinga ang mga hari ng mga demonyo habang naghihintay sa kanilang huling mga araw. Si Regina ay nagtatangkang ito'y mabuksan, subalit iniisip niya na kailangan nilang kunin ang isang bagay upang ito'y masira, at si Celia naman ay napansin ang mga nakasulat sa pinto at ginamit ang kanyang cellphone para alamin ang wika nito. Natuklasan niyang ang pinto ay may buhay at hinipo ito at biglang nag-activate ang pinto at nagbukas, kinuha niya ang kanyang baril at pumasok, kung saan natagpuan niya ang isang malaking kristal at sa kalaunan ay napagtanto niya na may tao sa loob nito at naisip niyang tulungan ito. Nakikita natin si Lianes sa isang lugar at nakita din niya si Roselia, na kung saan ito ang Diyosa na kanyang ginawan ng pangako at sinabi niya na sa wakas ay natagpuan niya siya, doon ay sinagot siya ni Roselia na mahigit na sa 1,000 taon na mula noong huli silang nagkita. Ipinaliwanag ni Lianes na wala siyang magawa laban sa mga makapangyarihan na mga bayani, kaya't nagdesisyon siyang isil ang kanyang kaluluwa upang tuparin ang kanyang pangako. Sinagot siya ni Roselia na masaya siyang naaalala pa rin niya ito at lumakad papalayo sa himpapawid. Sumubok si Lianes na pigilan ito, ngunit simpleng sinabi nito na umaasa siyang magkikita sila muli. Samantala, si Celia ay sumubok na barilin ang kristal upang iligtas si Lianes kung saan ito'y nasa loob. Nagreklamo ito sa ingay at nagtataka kung mahigit na ba sa 1,000 taon at napagtanto niya na matagumpay ang ritual ng pagkabuhay muli. Napagtanto ni Lianes na si Celia ay isang tao at iniisip niyang baka ito'y sumubok na magnakaw sa kanyang libingan, kaya't nagpasya siyang ipakita sa kanya ang kapangyarihan ng isang reincarnated na Demon Lord, kaya doon ay ginamit niya ang kanyang mahika upang sirain ang kristal at tamaan si Celia. Sa simula iniisip niyang isa itong lahi ng mga High Elf, ngunit nagkamali siya at napagtanto niya na ito ay tao at nagpasya siyang tapusin ito dahil sa palagay niya, ito ay sumubok na magnakaw sa kanyang libingan. Kaso tumigil siya nang tanungin siya ni Celia kung bakit isang bata ang nakakulong sa kristal, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin at nagulat sa kanyang bagong anyo at iniisip niya na nabigo ang spell ng pagkabuhay muli, subalit hindi niya maintindihan kung bakit dahil sa ginamit naman niya ang isang spell upang ibalik ang kanyang katawan sa dati nitong anyo. Inaasahan niyang maging anyo ng hari ng mga demonyo siya, kaso ngayon ang mukha niya ay bilang isang dating bayani at totoo, dahil ang hari ng mga demonyo ay isang dating bayani. Itinanong sa kanya ng babae kung bakit siya nasa loob ng kristal, siya'y tinignan upang tiyakin na hindi siya nasaktan at bigla niyang niyakap si Lianes, at sinabi sa kanya na andito ang ate upang protektahan siya. Sa una,
Siya'y nagalit ngunit sa huli ay bumagsak at nawala ng malay at paggising niya, binigyan siya ni Celia ng ilang cookies at napagtanto niya na masama ang kanyang kasalukuyang katawan dahil siya'y nawala ng malay dala ng simpleng kagutuman, pero swerte pa rin siyang sinagip siya ni Celia. Itinanong niya kung okay lang siya, at ipinakilala ang sarili bilang isang 15 taong gulang na mag-aaral mula sa Holy Swordsman Rearing Institute, at tinanong ang kanyang pangalan. Ipinakilala ni Leonas ang kanyang sarili at iniisip na magagamit niya ang babae upang magkaroon ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang mundo, minsan ay binibigkas ni Celia ang kanyang pangalan at tinawag itong cute. Nainis siya dahil ang dating kahulugan ng kanyang pangalan ay kaguluhan at takot ngunit ngayon, isang babaeng hindi niya kilala ang tumawag nito na cute at napagtanto niya na naalis na ang kanyang record bilang hari ng mga demonyo sa kasaysayan. Itinanong ni Celia ang kanyang edad at sinabi niyang siya'y 10 taong gulang, ibinahagi ni Celia sa kanya ang tungkol sa mga void monsters na nagdala sa kanya, ngunit siya'y nalilito. Ipinaliwanag ni Celia na ang mga voids ay kalaban na nagmula sa ibang mundo, at sila at ang mga kasamahan niya sa paaralan ay mga mandirigmang gumagamit ng espada na nakikipaglaban sa mga kalaban na void. Sa una, nalilito si Leo dahil 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang mga kaaway ng mundo ay mga katulad niyang tao, hari ng mga demonyo at ang diyosa ng rebellion. Ipinaliwanag ni Celia na kanilang iniimbestigahan ang mga 10 puok na ito, dahil sa kanilang hinala ito ay base ng mga voids at napagtanto niya na sila'y nakapag-discover sa lugar ng hindi inaasahan, ngunit sinabi nito na ang pinto ay may seal hanggang sa ito'y kanyang hinipo at bumukas. Itinanong niya kay Celia kung anong taon na. Sinabi nito na nasa taon 64 na sila at doon siya'y naguguluhan at biglang narinig nila ang isang malupit na pagsabog, at tinanggap ni Celia ang isang mensahe mula kay Regina na nagsasabing nakatagpo siya ng malalaking voids. Agad na niyakap ni Celia si Leo at sinasabing ito'y poprotektahan niya at isang ogre void ang pumasok sa pinto at sinubukan ni Celia na ito'y barilin, naiinis siya na winasak ang kanyang Grand Mausoleum at nagpasya siyang gamitin ang kanyang mahika upang ito ay pigilan. Ngunit sa halip, siya'y nadapa at nahulog ng patagilid at binanggit sa kanya ni Celia na umurong at binaril ang void, kaso ito'y nagpapantig lamang at nang biglang isang laser beam ang pumutol sa braso ng void at binagsak ang buong katawan nito. Si Regina ay dumating dala-dala ang kanyang malaking kanyan, at doon tumayo ang void at binago ni Regina ang anyo ng armas nito upang ito'y barilin niya sa dibdib, at bagamat nagulat siya nang makita si Leo, sinabi na lamang ni Regina kay Celia na dalhin si Leo at tumakas habang siya ang haharap sa void. Ang dalawa ay tumakbo palayo, iniisip ni Leo na ang nangyayari ay hindi ayon sa kanyang plano, nabigo ang kanyang spell ng pagkabuhay muli at siya'y nagbalik sa kanyang anyo bilang tao bago siya naging hari ng mga demonyo. Ang kanyang Grand Mausoleo ay naging pugad na ng mga dayuhang sumisira sa lahat, gusto niyang harapin sila subalit hindi niya magawa dahil naroon ang mga babae. At kung ipakita niya ang kanyang kapangyarihan malamang hindi na niya magagamit si Celia upang kumuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa mundo. Biglang sinabi ni Celia na malapit na silang makarating sa ibabaw, ngunit bigla na lamang bumagsak sa lupa ang isang kristal at naging isang wyvern void at ito ay lubos na kakaiba sa mga wyvern na kanyang kilala. Sinabihan si Leo ni Celia na tumakas habang siya ang haharap sa halimaw. Ang kanyang baril ay biglang naging espada at naglakas loob siya na harapin ito subalit hindi ito pinakinggan ni Leo, at nagsimula siyang mag-cast ng mahika upang sirain ang halimaw. Sa hindi malamang dahilan, tinulak siya ni Celia palayo at sinabihan na tumakas, at ang babae ay nasaksak sa tiyan. Siya ay bumalibag sa sahig habang naliligo sa sariling dugo at iniisip ni Leo kung bakit niya ito ginawa. Sinabi ni Celia ang kanyang huling salita, sinabing tumakas siya at sumama kay Regina. Subalit lumapit si Leo sa kanya at lumapit din ang isang wyvern at may pangalawang void na dumating, humingi siya ng paumanhin sa hindi niya siya naprotektahan at isinara ang mga mata. Hawak ni Leo ang kanyang kamay hanggang sa huli nitong hininga, pero sa isip niya natanga ang babae dahil sa ginamit lang niya ito para makakuha ng karagdagang impormasyon, ngunit nagpa siya itong isakripisyo ang sarili upang iligtas siya. Sa katunayan, madali lang niya sanang mapigilan ang mahinang atake ng wyvern gamit ang kanyang kapangyarihan, nais niya ng mas maraming impormasyon subalit hindi na niya inaasahan na may halaga pa sa kanya si Celia. Ngunit ipinapaalala sa kanya nito si Roselia nang siya ay inalagaan nito at nalalaman niyang noong si Leo pa ang bayani,
siya ay ipinagkaluno ng mga tao na kanyang niligtas at iyon ang dahilan kung bakit siya naging hari ng mga demonyo. Lumitaw pa ang mga voids at sinubukan nitong umatake sa kanya, kaso naipagtanggol ito ng kanyang magic barrier at nararamdaman niya ang inis dahil sa naging tao siya muli, at bumalik ang kanyang pagdaramdam. Pagkatapos, siya'y humarap at nisummon ang kanyang tungkod at sinabi niya sa mga voids na nakaramdam siya ng pag-attach sa tapang ni Celia, at nagpa siya na iligpit ang mga voids para sa kanilang ginawang kasiraan sa kanyang kastilyo. Naglabas siya ng level 8 na spell ng grabedad, sinisira ang isa sa mga void sa pamamagitan ng pressure at isang void ang sumubok na umatake, ngunit ito'y binlock niya na lamang gamit ang kanyang barrier at binago ito upang umatake gamit ang mga spikes. Ang huling void ay nagsimulang lumipad palayo upang tumakas, ngunit siya'y tumalon na lamang at nagbato ng isa pang level 8 na fire spell upang ito'y masunog. Gayunpaman, mayroong isang bagay na hindi niya inaasahan at ito ang mga buto ng mga void ay nananatili pa rin, matapos gamitin ang spell na isang bagay na hindi nangyari kahit sa laban niya sa dating mga dragons. Iniisip niya na ito ay dahil ang kanyang kasalukuyang antas ng mana ay nasa 3rd level lamang kaysa sa dati, napansin niyang si Celia ay halos wala ng buhay at karaniwang hindi siya interesado sa buhay ng mga tao dahil siya'y hari ng mga demonyo. Subalit na-appreciate pa rin niya ito dahil sa pagtangka nitong protektahan siya, hindi niya magamit ang mga banal na spells upang pagalingin ito, ngunit maaari niyang gamitin ang lahat ng mga spell na may kaugnayan sa kamatayan. Kaya't nagpa siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang ibalik ang buhay ni Celia. Ginamit niya ang isang spell na nagbibigay buhay sa lahat ng nawalang dugo sa kanyang katawan, at pagalingin ang kanyang mga sugat. Samantala, si Regina ay nagawang tapusin ang Ogre Void at sinusubukan na makontak si Celia na nananatiling walang malay. Narinig ito ni Leo at natutuwa siya na nakamit na ng teknolohiya ang ganong kalalim na antas. Pagkatapos, si Celia ay biglang nagising at kaagad siyang niyayakap, natutuwa na siya'y ligtas, kalaunan ay tiningnan niya ang kanyang mga sugat at hindi naintindihan kung paano siya lubusang gumaling. Siya'y nalilito dahil sigurado siyang siya ay namatay at ipinapaliwanag ni Leo na ginamit niya ang kanyang banal na mahika upang pagalingin siya, pero hindi alam ni Celia kung anong klaseng mahika iyon. Nalaman niya na si Celia at Regina ay hindi gumagamit ng spells upang labanan ang mga voids, kundi gumagamit sila ng kanilang mga armas na gawa sa advanced na mahika. Napagtanto niya na sa kasalukuyang panahon, hindi na kayang gumamit ng mahika ang mga tao at kaya't gumagamit sila ng mga magic weapons na hindi nangangailangan ng training o pagsisikap. Nalilito pa rin si Celia at tinanong kung gumamit siya ng kapangyarihan ng isang banal na espada, pero hindi niya ito naiintindihan at doon ay ipinaliwanag ni Celia na ang ilang banal na mga espada ay may kapangyarihang magpagaling sa Excalibur Academy. Siya'y naniniwala na may kakayahan siyang magamit iyon, at naniniwala na iyon ang dahilan kung bakit siya inaatake ng mga voids at doon ay ipinahayag niya rin ang buong paliwanag kung ano ang mga banal na mga espada at sa madaling salita, ito'y mga sandata na na-awaken ng tao upang labanan ang mga voids 60 taon na ang nakalilipas. Ang mga tao ay halos matalo na sa digmaan laban sa mga voids, ngunit ang mga kabataan ay ginamit ang kapangyarihan ng banal na espada upang gamitin ang apoy, hangin at iba pa. Napagtanto niya na ang kapangyarihang ito ay iba sa ginagamit niya, kaya't nagpa siyang itago ito sa lahat at pagkatapos ay dumating si Regina, at tinanong ng mga babae kung ano ang nangyari sa void. Inilihis ni Leo ang totoong nangyari at nagsabing ito ay bigla na lang nawala habang siya ay kinakabahan sa takot. Pagkatapos ay nagpa silang umalis sa lugar at hiniling ni Celia kay Leo na sumakay sa kanyang motor, na nagdulot ng pagkalito niya. Sumama siya at nagmaneho sila pabalik sa academy at doon ay kinulit siya ni Regina at matapos ang mahabang biyahe, sa wakas ay nakita ni Leonis ang tanawin ng lungsod at napagtanto niyang ito'y 7th Assault Garden. Habang sila'y lumilipad patungo sa ibabaw, doon ay naalala ni Regina at Celia ang araw na kung saan, dumating ang balita na ang mga magulang ni Celia ay namatay. Ang buong kuta ng lugar ay sinalakay, at ang lahat ng kabataan at mga tao na hindi makakalaban ay kinailangang magtago at sila'y nagtago sa isang ligtas na lugar, ngunit naririnig pa rin nila ang ingay ng digmaan at ang tunog ng mga bomba, at ang epekto ng labanan. Sa totoo lang, sa isang punto ay nawala ang kanilang ilaw at bigla ang bumalik at di nakakapagtaka na ang mga bata ay natatakot at upang maaliw ang bawat isa, nag-usap sila tungkol sa bagay na hindi konektado sa gyera at sa huli, sila'y nakatulog.
Kinabukasan, nang magtapos ang labanan, binuksan ang pinto ng shelter at nakita nila ang liwanag muli, sila'y lumabas mula sa kanilang kanlungan at nakita ang nawasak na lungsod. Halos lahat ng mga sundalong lumaban sa digmaang iyon ay namatay, habang iniisip ang kanyang mga magulang, si Celia ay napayuko sa lupa at agad na umiyak at agad siyang nilapitan ni Regina habang iniisip nila ang magiging kapalaran ng kanilang buhay. Sa kasalukuyan, sila'y naghatid kay Leo sa ikapitong kuta at nakita ni Leo ang gusali mula sa malayo at tinanong sila kung doon ba sila pupunta, ipinaliwanag nila sa kanya kung gaano kahalaga ang kuta sa kanila, at kung paano nila ito pinoprotektahan. Sa katunayan, sinabi ni Celia na ito ang lugar na kanilang ipinagtatanggol at gagawin nila ang lahat upang protektahan ang kuta, di na niya itinago ang kanyang tunay na pagkatao at kanyang mga tungkulin. Sa wakas, sila'y dumating sa kuta na mas malaki pa kaysa sa inaasahan ni Leo, at ito'y higit pa sa kanyang inakala at ang tawag ni Leo sa lugar na ito ay isang isla, ngunit itinama siya ng babae na ang kanilang kuta ay isang mega float. Ito ay hindi talaga nakalapag sa lupa at sila'y nagtatangkang matulak ito patungo sa dagat, upang salakayin ang mga void mula sa likod at sa huli ay manalo sila sa labanan. Habang sila'y nag-uusap, natanggap ni Celia ang isang tawag at pinag-uusapan nila kung paano niya ipapadala ang impormasyon tungkol sa bata patungo sa gobyerno, at si Leo ay nagpagaling sa kanya noong siya'y malapit ng mamatay, at kahit hindi siya dinala ni Leo, siya ay nasa ilalim na ng kanyang pamamahala. Si Leo ay lubos na nalilito sa usapan, hindi niya naiintindihan ang kanilang sinasabi at ang kanilang ibig sabihin, kaya tinanong niya sila na ipaliwanag ng mas mabuti. Binanggit nila sa kanya na sa tingin nila ay isa siya sa mga nawawalang bata mula sa pagsalakay ng void, at sigurado silang ang kanyang pamilya ay naghahanap sa kanya, kaya hahanapin nila ang kanyang pamilya at ibalik siya. Sinabi ni Celia sa kanya na bago pa nila mahanap ang kanyang tahanan, maaari muna siyang sumali sa akademya at habang ipinaliliwanag ni Celia kung paano gumagana ang akademya, humingi ng paumanhin si Regina at nagsabi na pupunta siya sa palengke upang bumili ng kanilang mga kailangan. Umalis si Regina at sinabi ni Celia kay Leo na bago siya makasali sa akademya, may ilang proseso na kailangan niyang sundan at kailangan din niyang manatili sa lugar na iyon para sa ilang pagsusulit. Ang mga pagsusulit ay karaniwang pamamaraan na pinagdadaanan ng lahat ng bagong kasapi, at ang akademya ay isang lugar kung saan ang mga kabataang binigyan ng malalakas na kapangyarihan ng mga Diyos upang talunin ang mga void ay isinasanay. Bilang kapalit ng paglaban at pagtatanggol sa lungsod, bibigyan sila ng akademya ng isang bagong buhay at matapos ipaliwanag ito ng maikli, inanyayahan niya si Leo na pumasok sa gusali at sasalubungin siya mamaya. Sa may pintuan, agad siyang sumibat gamit ang kanyang motor at pumasok siya sa gusali. Maraming bagay ang kanyang iniisip at totoo na hindi ayon sa plano niya ang mga pangyayari. Bago siya sumailalim sa malalim na pagtulog, mga 1,000 taon na ang nakalilipas, malaki na ang ipinagbago ng mga tao at marami ng sibilisasyon at pag-unlad. May mga bagong kalaban sila ngayon at ito ang mga void at kahit handa siyang labanan ang mga ito, iniisip niya kung magiging epektibo ba siya lalo na't mukha siyang bata at upang mabuhay sa ganitong kalagayan, kailangan niyang gawin ang mas nararapat. Nagdesisyon siyang tawagin ang kanyang katulong mula sa kanyang dating mundo at ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, tinawag niya sina Petrie at Dish, na nakakita sa kanya sa unang pagkakataon matapos ang halos 1,000 taon. Agad silang tumugon sa tawag ng kanilang amo at binati siya, sinabi nila na sila rin ay nasa malalim na pagtulog sa mga nagdaang taon at masaya silang makita siya muli, ngunit tinanong siya ni Dish tungkol sa kanyang bagong katawan. Napilitan siyang ipaliwanag na ang kanyang reinkarnasyon ay nabigo at upang bumalik sa anyong tao, kinailangan niyang bumalik sa dating itsura ng siya'y tao pa at naalala niya na ang dahilan kung bakit hindi alam ni Dish kung ano ang itsura nung siya ay isang tao pa ay dahil nakilala niya si Dish matapos siyang maging isang demon lord. Habang si Dish ay walang pakialam sa kanyang bagong itsura, si Petrie naman ay nagsabing mukha siyang kaaya-aya at ang bagong itsura niya ay bagay sa kanya. Agad niyang napansin na hindi nagustuhan ni Leo ang sinabi at agad siyang humingi ng paumanhin. Ang tawag ni Leo sa kanila ay mga mahihinang nilalang, at binanggit niyang may hiling siya sa kanila. Mayroon siyang misyon para sa kanila at handa silang gawin ang lahat ng kanyang utos. Habang sila'y tumitingin sa paligid doon ay napansin din nila na marami nang nagbago sa mga tao, at di na sila tulad ng mga taong nakita nila halos 1,000 taon na ang nakalipas.
Inamin ni Leo na marami nang nagbago at kailangan niya ng mas maraming impormasyon bago siya gumawa ng hakbang. Hiling niya sa kanila na tumulong sa pagkuha ng lahat ng impormasyon na maaari nilang matipon at alamin ang lahat ng ginagawa ng mga tao sa paghahanda sa pagbabalik ng Demon Lord. Mukhang wala namang masyadong ginagawa ang mga tao dahil wala silang alam tungkol sa Demon Lord. Nakiusap siya sa kanyang mga alipin na maging maingat at binalaan silang huwag gumamit ng anumang device na maaaring mag-expose sa kanila, dahil alerto ang mga tao at ayaw nilang mahuli. Nagtataka si Petrie kung ano ang susunod na gagawin ni Leo at kung susundan ba niya sila pabalik sa kanilang hideout, subalit sinabi ni Leo na hindi siya sasama dahil nasa katawan siya ng isang tao at may mga pangangailangan ang katawan na ito. Kailangan niya ng damit, pagkain at tirahan, at ang pinakamagandang paraan para makakuha nito ay sa pamamagitan ng pakikipagsalamuha sa mga tao. Ipinabatid niya sa kanila na mananatili siya sa akademya kasama ang mga taong nagdala sa kanya roon, upang gamitin ang pagkakataong ito upang malaman pa ang tungkol sa mga tao at matutunan ang kanilang bagong kultura. Pinaalis niya sila at ipinangako nila na sila'y maging seryoso sa kanilang misyon at matapos silang umalis, pumasok si Leo sa institusyon para sa kanyang pagsusulit. Sa unang pinto na kanyang dinaanan, napunta siya sa isang kwarto na may mahahabang tubo at nagtataka siya kung para saan ang kwarto at ang mga tubo, ngunit biglaang bumuhos ang likido mula sa tubo, parang paliligo. Ngunit nang pumasok siya sa pinto, tumaas ang liwanag at nagsimulang lumiwanag ang mga pulang ilaw habang may malalakas na tunog, labis siyang natakot at sa awa ng Diyos, namatay ang mga ilaw at tumigil ang ingay. Umalis siya sa pinto at nagpatuloy sa susunod, walang inaasahang makikita pa subalit sa huling proseso, natanggap niya ang kanyang identity card sa harap ng pinto at tiningnan niya ang plastic na card ngunit biglang lumapit si Celia at kinuha ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Celia na ang card ay magiging patunay ng kanyang pagkakakilanlan hanggang siya ay ganap na tinatanggap na ng administrasyon, subalit kailangan niyang kunan ito ng tala upang magkaroon siya ng kumpletong record para sa kanyang pagsusulit. Kinunan niya ng larawan ang card at ibinalik ito kay Leo habang sila'y pabalik sa kanyang motor. Nararamdaman ni Celia na medyo mahina siya at sinabi niyang kailangan niyang magpahinga sa bahay bago bumalik sa administrasyon para sa kanyang pagsasanay. Inihayag niya kay Leo na hindi pa niya na-awaken ang kanyang kapangyarihan at nais niyang patuloy na lumaban at magsanay hanggang sa ma-awaken niya ang kanyang mga kapangyarihan. Nagtataka si Leo kung anong dahilan ang ginamit ng mga Diyos sa pagbibigay ng ganitong kapangyarihan kung ang isang matapang na tulad ni Celia ay hindi pa nagising ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, inalok niya si Leo na ipakita sa kanya ang paligid upang makita nito ang buong lungsod bago siya ihatid patungo sa kanyang dormitoryo. Sila'y naglibot sa lungsod at nakita niya ang mga masasayang tao sa paligid. Nakikita niya na ang lungsod ay dapat lumaban sa isang gyera at hindi niya maipaliwanag kung bakit mayroong maraming masasayang tao kahit saan. Tinanong niya si Celia kung bakit ang lungsod ay mukhang mapayapa at ipinaliwanag nito na ang mga veteranong mandirigma ang ipinadala sa digmaan. Ang mga mobile fortress ay protektado at tinitiyak nila na hindi sila maaatake ng mga void, kaya't mapayapa ang lahat noon at sa wakas, nakarating sila sa syudad. Ang gusali ay napakalaki at ipinakita niya kay Leo ang administrasyon at sinabi niyang ang gusaling ito, ay ang sentral na militar na kinakatawan ng buong lungsod at doon nagmumula ang lahat ng kanilang direktang utos. Hindi niya napansin ang inaasahan niyang reaksyon mula kay Leo. Inaasahan niyang magugulat si Leo sa laki ng gusali at sinabi niya rin sa kanya na ang bawat isa na nakakita sa gusali sa unang pagkakataon ay laging na-e-excite. Subalit ang iniisip ni Leo ay iba at nagtataka siya kung paano nila mapasok ang ganoong klaseng gusali nang hindi matatalo sa laban. Dinala siya ni Celia sa loob ng gusali at ipinapakita sa kanya ang kanyang klase kung saan siya makikinig ng kanyang mga leksyon, ang silid aklatan na may maraming aklat, ang silid sayawan, at pati na rin ang paliguan. Bagamat naiintindihan niya kung bakit mayroong silid pagsasanay at silid aklatan, ang hindi niya lang maiintindihan kung bakit mayroong silid sayawan sa isang paaralan, sumagot si Celia na kung puro trabaho lamang at walang kasiyahan, maiinip lang silang mga mag-aaral. Habang sila'y naglalakad patungo sa dormitoryo, ipinakita sa kanya ni Celia ang dormitoryo para sa mga babae at napansin din niya na lahat ng mga babaeng dumaan sa kanilang tabi ay nagbigay ng magagandang mga comments tungkol sa kanyang itsura. Dahil dito, sinabi ni Celia na magiging popular siya,
ngunit biglang nagbago ang kanilang masasayang sandali nang makita ni Celia ang isang lalaking estudyante na hindi niya gusto. Lagi itong nagpapahiwatig sa kanya at sa araw na iyon, tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya kasama ang bata at kung ang kanyang mahinang platon ba ay nag-aalaga na ng mga bata. Binanggit nito kay Celia na kung hindi niya magising ang kanyang kapangyarihan, maaari siyang palayasin sa paaralan kaya iminungkahi nito na sumali si Celia sa kanyang platon upang maging laruan niya at masiguro ang kanyang pwesto sa paaralan. Tumanggi si Celia sa alok at sinubukan niyang umalis ngunit nagalit ito at kinuha ang buhok ni Celia at dahil dito, nagalit si Leo at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang takutin ang lalaki at ito ay yumukod sa kanyang harapan. Ayaw sumuko ng lalaki kaya kinuha nito ang kanyang sandata, subalit dumating ang isa pang estudyante at ipinapaalala sa kanya na hindi pinapayagan ang paggamit ng kanilang mga sandata sa loob ng paaralan, at ang lalaki rin ay lumabag sa patakaran dahil pinasok niya ang dormitoryo ng mga babae. Umalis itong nagagalit at nagpasalamat si Celia sa babaeng estudyante, itinuloy niya ang pagpapakilala kay Leo at sinukat siya para sa kanyang uniforme at muling naramdaman ni Celia ang pagkapagod, kaya siya ay namahinga saglit sa ilalim ng isang puno bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakad. Sa wakas, dumating sila sa dormitoryo ni Celia at mukhang mas luma ang dormitoryong ito kumpara sa ibang nakita ni Leo sa kanilang paglalakbay. Pinaliwanag ni Celia na ang paaralan ay batay sa merit at maaari lamang makakuha ng magandang kwarto kung isa ka sa mga pinakamatalino sa paaralan. Napadaan sila sa kwarto ni Regina ngunit ito ay natutulog kaya dinala ni Celia si Leo sa kanyang kwarto. Pinapaligaw niya si Leo at habang ginagawa ito, tinanong siya kung nais ba niyang sumali sa kanyang platon. Kahit na mahina ang kanyang platon dahil sa wala siyang kapangyarihan, nais niya lang masiguro ang kanyang kaligtasan sa paaralan at doon ay napunta si Celia sa banyo at nakita si Leo na hubot-hubad. Kinakabahan ito ngunit sinabi ni Celia na ituring lamang siya bilang ang kanyang ate kaya't inalok pa niyang tulungan si Leo na mag-shampoo at sa pagkakataong iyon, binanggit niya kay Leo na sa kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling, maraming platon ang maaaring magka-interes sa kanya. Sinabi pa niya na hindi siya magagalit kung hindi siya sasamahan ni Leo at nais niyang manatili silang magkaibigan at gayunpaman, balak talaga ni Leo na sumali sa kanya. Natatakot si Leo na maaari siyang mapahamak kung may mangyari kay Celia kaya tinanong niya ito kung bakit nais pa rin niyang manatili sa paaralan kahit alam niyang wala siyang kapangyarihan. Bilang depensa, sinabi ni Celia na nais niyang matutong protektahan ang kanyang sarili at biglang nawalan ng malay si Celia. Kinuha siya ni Leo at disadyang nahalikan niya si Leo sa leeg at sinabi sa kanya na nagsisinungaling lamang siya. Walang kapangyarihan sa pagpapagaling si Leo at ang kanyang kapangyarihan ay isang dark power, binanggit pa niya kay Celia na ang tunay niyang pagkatao ay namatay sa mga guho. Sa huling bahagi ng episode, naghiwalay sina Petrie at Dish upang mas mabilis na makakalap ng impormasyon at sa tingin mo, ipagpapatuloy pa ba ni Leo ang kanyang misyon na wasakin ang mga tao? Nang magising si Celia, nagtaka siya kung paano siya napunta sa kama at tinanong niya ang batang lalaki kung sino ito at saan siya nagmula, kaya't doon ay agad na sinabi nito ang katotohanan. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang demon lord na may kakayahang gumamit ng mahika at hindi ang banal na espada at upang mabuhay siyang muli, ginamit niya ang pinakamalakas niyang phase 10 spell na create elderly undead, at ginawa siyang pinakamataas na ranggong vampire queen sa mundong ito. Pagkatapos ng isang buong araw na mawalan siya ng dugo, kinailangan niyang uminom ng dugo mula sa leeg ng lalaki upang hindi mamatay. Nang ma-realize niya na hindi nagsisinungaling ang lalaki, sinabi niya na nais din niyang i-share ang kanyang nakaraan. 9 na taon na ang nakalipas, isang malawakang void attack ang puminsala sa kanyang bansa at dahil silang dalawa lamang ang nakaligtas na kabataan, kinupkop sila ng gobyerno at ginamit bilang sandata para sa mapanganib na misyon. Gayunpaman, ang kanyang tanging hangarin lamang ay wasakin ang mga void at inaasahan niya na mas mabilis na ma-awaken ang kanyang banal na espada, dahil sa siya ay may dugo ng pinakamalakas na mandirigma, subalit hindi pa rin ito nagising. Ngayon na siya ay vampire na, nagtaka siya kung maaari pa ba niyang magising ang kanyang banal na espada kaya't sinabi sa kanya ni Leo na tiyak, maaari niya itong ma-awaken. Subalit, biglang nagugutom si Leo at nais uminom ng gatas mula sa kanya at sa cafeteria, nagtaka si Celia kung bakit wala siyang ganang kumain. Kaya't binanggit ni Leo sa kanya na ang pagkain sa mga normal na pagkain ay ang pinakamabagal na paraan upang mabawi niya ang kanyang mana,
Nang tanungin siya ni Celia kung ano ang kakainin niya, sinabi ni Leo na tinapay lang, pero sinabi ni Celia na magiging malnourished siya kung hindi siya kakain ng masustansya. Gayunpaman, inilahad ni Leo sa kanya na hindi siya tatanggap ng payo mula sa isang walang kwentang zombie, na nagdulot naman ng sakit sa damdamin ni Celia at na-realize niya na ang pagiging vampira ay nakakasakit sa kanyang damdamin. Tinanong niya si Leo kung paano siya magbabayad para sa kanyang pagkain, kaya inilabas ni Leo ang isang gintong barya at inakala niya na maakit niya si Celia sa pagpapakita niya ng kanyang 20 milyong ginto at ito'y gagamitin niya para sa kanyang hukbo ng undead. Ngunit ipinaliwanag ni Celia na ang kanilang bansa ay tumatanggap lamang ng credit card at ang kanyang ginto ay walang halaga tulad ng kanyang pagmumukha, kaya ang tanging bagay na kaya niyang gawin ay ang huminga na lamang. Biglang may dalawang lalaki na tinukso ang pananamit ng isang babae at sinubukan nilang tanggalin ito, kaso tinulak sila palayo ng babae gamit ang kanyang kahoy na espada, anupat sinabihan silang hindi siya mag-atubili na aatakihin sila kung uulitin nila ito. Ang babae ay nagngangalang Sakuya, ito ay ang matagal ng kaibigan ni Celia at tinanong ni Celia si Sakuya kung bakit siya hinahabol ng mga lalaki, kaya sinabi ng babae sa kanya na tumakas siya mula sa kanyang training camp upang hingin ang kanilang rasyon. Nang makita niya si Leo, kinilala siya ni Sakuya bilang ang batang pinag-uusapan ng lahat kaya sinabi ni Celia sa kanya, na si Leo lang ang tanging healer sa buong akademya at siya ay nakapatay na ng isang void mag-isa. Natutuwa si Sakuya na makilala siya, ngunit hindi type ni Leo ang magaspang na kamay ni Sakuya na sanay sa paghawak ng espada, dahil iniisip niya na hindi ito magiging bagay sa kanyang demonyong buto. Nang sila'y tapos na mag-usap, bumili si Celia ng pagkain para sa kanilang dalawa at nagtaka si Leo kung bakit iba ang suot ni Sakuya, kaya ibinunyag ng babae na ito ay ang tradisyonal na kasuotan mula sa kanyang lupang sinilangan at nagsumpa siya na laging isusuot ito, lalo na ngayon na siya na lamang ang natirang nabubuhay matapos wasakin ng mga void ang kanilang bansa. Napagtanto ni Leo na hindi na niya sana tinanong iyon, dumating ang mga kaibigan ni Sakuya upang ialok siya na magsugal ulit, ngunit sinabi niya sa kanila na ipinasok na niya sila sa alipin noong nakaraang gabi. Sa isang pasilidad, hiningi ng instructor na si Alto kay Leo na ipakita ang kanyang banal na espada upang pag-aralan ang kakayahan ng kanyang sandata. Nang tawagin niya ang kanyang Demon Lord staff, nagtaka si Alto kung anong uring sandata ito kaya sinabi ni Leo na ito ay isang demonic wind type na sandata. Dahil sa karaniwan ang hangin ay isang supporting type, nais ni Alto na subukan ang kakayahan niya sa mga void simulator at nang sabihan si Leo na labanan ang mga ito upang maipakita ang kanyang kapangyarihan, winasak ni Leo lahat ng mga robot sa isang bagsak lamang. Hindi naniwala ang dalawa na si Leo ay isang support lang, at dumating ang lahat mula sa labas upang makita ang pinsalang kanyang ginawa, na-realize ni Leo na dahil sa kanyang ginawa ay nasira na ang kanyang normal na buhay. Habang sinubukan niyang dagdagan ang stats ng mga void simulator, sinabi ni Musel na siya na ang magsusukat ng kapangyarihan ni Leo at tinanggap ito ni Leo, kaso sinabi niya na mas mahina pa siya kaysa sa mga robot na ikinainis naman ni Musel, habang kanyang inaktibo ang kanyang banal na espada kasama ang kanyang mga babaeng tagasunod. Sumigaw si Celia na hindi patas na labanan si Leo ng 5 tao, pero binanggit ni Musel na may kakayahan ang kanyang banal na espada ang makontrol ang isip ng mga tao, kaya wala siyang ginawang paglabag sa mga patakaran. Gayunpaman, tinanggap ni Leo ang hamon na labanan ang 5 ito mag-isa at nang paalalahanan siya ni Alto na pwede siyang umurong, sinabi ni Celia na siya ang magiging kakampi ni Leo dahil siya ang kanyang tagapagtanggol. Sa palagay ni Musel ay magandang laban ito, pero idinagdag niya na kung matalo sila ay dapat hayaan na ni Leo si Celia na sumali sa kanyang grupo at dahil dito, pumayag si Leo at kung sila naman ang matatalo dapat ding tigilan ni Musel ang pakikipag-usap kay Celia. Kaya tinanggap ni Musel ang kondisyon, binanggit ni Leo kay Celia na huwag mag-alala dahil kaya niyang talunin ang lahat sa isang atake lamang, ngumiti si Celia at ginamit niya ang kanyang training sword dahil sa hindi niya masummon ang banal na espada. Nang mag-umpisa na ang laban, dali-daling umatake si Celia kaso patuloy na naiiwasan ng kasamahan ni Musel ang kanyang mga pag-atake, napansin ni Leo na tumaas na ang bilis ni Celia mula nang ito'y maging reyna ng mga vampira. Gumawa ng paghampas ang babaeng may pulang buhok sa lapag, sinimulan ni Celia na hiwain ang lahat ng mga bato at habang hinaharap ito, ipinapaatake ni Musel ang kanyang 2 babaeng kasamahan upang harapin si Leo. Subalit sinabi niya kay Celia na okay lang siya,
Ang babae ay naglabas ng kanyang kidlat na mahika patungo kay Leo, ngunit binitawan niya ang kapangyarihan ng kanyang mga anino upang pigilan siya sa paggalaw at ibinalibag siya at mawala ang balanse. Sa parehong oras, hinarap ni Celia ang dalawang babae at sinabihan niya si Musil na itigil na nito ang pagtago sa likod ng mga babae tulad ng isang duwag. Doon pa lamang dumating si Regina sa lugar ng pagsasanay habang patuloy na pinapabagsak ni Celia ang lahat ng kasamahan ni Musil. Kaso lang nang lumapit na si Celia, ginamit ni Musil ang kanyang banal na sandata at mahika na absolute domination laban kay Celia at ipinapahinto siya sa kanyang kinatatayuan. Itinapon niya ang espada ni Celia at sinimulang itutok ang kanyang wand sa kanyang katawan. Pero agad na sinabi ni Musil kay Celia na kinakailangan muna niyang tapusin si Leo. Nakita niyang si Leo ay pinapalibutan na ng 5 tao kaso alam ng bata na maari pa rin niyang talunin sila sa isang bagsak lamang. Ngunit paulit-ulit sinabi ni Celia na poprotektahan niya si Leo at sinumpa niyang walang makakasakit dito. Habang mas lalong tumataas ang boses niya, isang banal na liwanag ay lumitaw at ang kanyang banal na espada ay nagmaterialize. Sa isang iglap, nalampasan niya ang spell ni Musil na absolute domination at mabilis siyang tumakbo upang sirain ang banal na espada ni Musil, at agad na nawala ang lahat ng mahika na kumokontrol sa isip ng mga babae. Tinanong siya ni Celia kung susuko na siya at agad naman itong nagmakaawa at tinanggap na nito ang pagkatalo. Agad namang tumakbo si Regina upang yakapin si Celia at binati siya sa paggising ng kanyang banal na espada. Si Leo ay natuwa nang sa wakas ay nagising na ito at nang makabalik sila sa bahay, pinasalamatan ni Celia si Leo sa tulong na binigay nito kaso sinabi ni Leo na siya ang tunay na nagligtas sa kanya. Ngumiti si Celia at ipinangako niya na palaging iingatan si Leo bilang kanyang nakatatandang ate. Gayunpaman, mayroon siyang isa pang hiling at iyon ay para sa kanilang dalawa na maging mas matatag na magkasama at para ipagdiwang ang paggising ng banal niyang espada. Nagdao si Regina ng isang salo-salo para sa kanilang lahat. Sumama rin ang mga kaibigan nila sa pagdaos. Naging usapan nila kung ano ang dapat na pangalan sa espada ni Celia at bagamat naisip ni Regina na magandang pangalan ang Shining Saint Sword, mas nais ni Celia ang pangalang Demon Lord's Bone. Bagamat nagising na ang kanyang espada, nadama niya na ang tunay na lakas nito ay natutulog pa rin at nagtataka sila, kung ano ang gagawin nila kay Leo na ngayon ay sasama na ito sa kanila. Dahil wala ng bakanteng kwarto, napagtanto nila na kailangan niyang matulog sa isa sa kanilang kwarto. Sinabi ni Regina sa kanya na mas maganda sa kanyang kwarto dahil sa palagi silang maglalaro ng celery sticks. Sinabi naman ng isang babae na mas malaki pa ang kanya niya kaysa sa Holy Canyon ni Regina at samantalang, binanggit naman ni Sukuya na siya ang pinakamagaling sa paggamit ng espada. Gayunpaman, ibinahagi ni Celia sa kanila na tanging sa kanyang kwarto lamang titira si Leo, ngunit nang tanungin ng mga babae kung bakit, sinabi ni Leo na si Celia ay kanyang tagapangalaga mula pa noong una at kailangan niyang uminom ito ng kanyang dugo bawat gabi upang mabuhay ito. Alam ni Leo na kakaiba ang tunog ng kanyang sinabi, pero nagdesisyon siyang tanggapin na lamang ito at sa loob ng kwarto ni Finny, nagsimulang umikot ang kanyang malalaking spheres kay Leo upang suriin ang kanyang kalagayan. Kaso binanggit niya kay Leo na maikli lamang ang panahon na maaari niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. At nang tanungin siya ni Leo kung ano ang ibig niyang sabihin, doon ay inamin ni Finny na 6 na buwan na ang nakakalipas mula nang mawala ang kanyang kakayahan sa kanyang banal na espada, noong siya ay sumama sa isang misyon kasama ang ibang grupo at lahat sila ay namatay. Nang matapos ang pagsusuri, ipinaliwanag ni Finny kay Leo na dapat siyang tumingin sa kanyang mga mata kapag siya ay nagkukwento at hindi sa ibaba ng kanyang mukha. Nakakita si Leo ng mapa sa kanyang computer at tinanong niya si Finny kung pwede ba siyang magkaroon ng kopya nito. Nang mag-isa na siya, sinimulan niyang hanapin ang lokasyon kung saan siya namatay at napansin niya na ang mga void ay lumilitaw sa mga lugar kung saan siya nakikipaglaban, at nang tawagin niya ang kanyang alagad, ito ay agad na nagbunyag na mayroong isang malaking kristal sa ilalim ng isla at bagamat iniisip ng mga tao na sila ay kumokontrol sa mahika, pero lumalabas na sila ay aktwal na kumukuha ng kapangyarihan mula sa kristal. Kasabay pa nito, dumating si Sherry at sinabi sa kanya na natapos na niya ang kanyang misyon sa pagtuklas at dinala niya ang isang alamat na bagay na tinatawag na The Donut. Nang isipin niya na masarap ito, sinabi pa ni Sherry na siya ay bumiyahe pa sa universe ni Mash upang magnakaw ng ilang cream puffs, ngunit tinanong siya ni Leo tungkol sa aktwal na impormasyon na kanyang nakuha. Matapos ilagay ang pagkain,
Ipinaliwanag niya kay Leo na walang tao na naaalala ang hari ng demonyo at tila nawala ang mga alaala ng lahat. Habang naririnig ang tunog ng shower, tinanong siya ni Sherry kung mas masaya na ba siya sa bago niyang babae kaysa sa kanya. Ngunit sinabi ni Leo kay Sherry na siya ay hindi makakapantay sa kagandahan kung ikukumpara ito sa kanyang pinakamataas na ranggong vampire queen. Naramdaman ni Sherry ang kalungkutan dahil sa mga sinabi niya, ngunit binanggit niya kay Sherry na siya ay walang kwentang alila at kailangang malaman ang kanyang lugar. Bigla ang sinabi ni Celia na tapos na siyang maligo at hindi napigilan ni Leo ang kanyang nararamdaman bilang hari ng mga buto at sa gabing iyon, ang mga divers ay naglalakbay sa ilalim ng karagatan at nakakita ng isang misteryosong nilalang, ngunit nang makita nila ang mukha ng dakilang halimaw, agad silang inatake nito gamit ang mga sanga. Noong ika-16 na taon ng kalendaryo ng banal na Diyos, si Leo ay isa sa mga 7 bayani ng mundo at kasama nito ang isang lalaking hindi kailanman natutong magbukas ng mata, subalit siya ang nagdadala sa kanila patungo sa lugar kung saan may isang malaking orc na sumisira sa mga kalapit-bayang nayon. Doon ay binuksan ng lalaki ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon ng kanyang buhay at nang makarating sila sa lugar, nagtaka si Leo kung nasaan ang mga halimaw. Subalit nakita niyang nawala na ang lalaki habang siya ay naguguluhan at sinubukan na kunin ang kanyang espada. 3 mangkukulam ang nagtapon ng kanilang mahika ng grabidad upang pigilan ang kanyang paggalaw, at 5 karagdagang kawal ay tumakbo upang pigilan siya gamit ang mga kadena na bakal. Sa pagkakulong sa kanya, inangat nila siya paitaas at pinigil ang kanyang paggalaw, ngunit nagtagumpay siyang palayain ang isa sa kanyang mga paa. Gayunpaman, sinaksak siya ng mga lalaki gamit ang kanilang mga sibat at bagamat sinikap ni Leo na labanan ang mga ito, siya ay sobrang duguan na kaya't ibinagsak siya ng mga lalaki sa sahig habang ang kanyang katawan ay walang buhay. Nagalak ang mga sundalo sa pagkakatalo nila kay Leo, sapagkat mas pinili siya ng mga tao kaysa sa hari at sapat siyang malakas upang wasakin ang buong kaharian at habang palakad palayo ang mga sundalo, narinig ni Leo ang isang maladyosa na tinig na nagsasabi na hindi pa ito ang tamang panahon para sa kanya. Nagtataka ang babae kung bakit siya nahulog sa kanilang patibong, lalo na't alam niyang plano nilang patayin siya at gayunpaman, ipinadama niya na nais niya lang gawing ligtas ang mga tao kaya't nang tanungin siya kung pinagsisihan ba niya ang pag-save sa kanila mula sa SS rank calamity, sinabi niya sa kanya na hindi, sa huli ay hindi niya itinuring na masama ang mga ito. Ngunit sinabi ng Diyosa sa kanya na hindi siya interesado kung masama man o hindi ang mga tao, dahil itong buong mundo ay masama sa kanyang paningin at nais niyang simulan ang isang rebelyon laban sa mundo, at nang tanungin si Leo kung bakit siya inaanyayahan, binanggit ng babae na siya lamang ang maaari niyang hingan ng suporta at lumalabas na ibinuking na nagsisinungaling siya. Ang totoong dahilan ay dahil inaabangan niya si Leo sa buong panahon at nakaramdam na siya ng pag-ibig dito. Sinasabi sa kanya na nakakasawa na maging isang bayani kaya't siya ay dapat maging sa kanya na. Nagbigay ito ng pansin kay Leo sa lahat ng kanyang mga sinasabi, at nagising siya mula sa panaginip na determinadong hanapin si Roselia at ibalik ang hukbo ng Panginoong Demonyo. Sa parehong oras, natutulog si Celia, ngunit iniutos ni Leo na magising ito, at ang kanyang katawan ay bigla na lang gumalaw pataas, nagtataka kung ano ang nag-control sa kanya. Ipinakita ni Leo ang insignia sa kanyang braso at ipinaalam na siya ay mapipilitang sundan ang anumang gusto niya, dahil sa ngayon ay nasa ilalim na siya ng kanyang pagiging alipin at nang marinig ni Celia ang mga salitang iyon, napagtanto niyang maaari itong gawin ang anumang naisin sa kanya subalit sinabihan niya si Leo na maging magaan dahil sa hindi niya gusto ang mga pagmamalupit. Gayunpaman, sinabi ni Leo na ang kanyang katawan ay walang halaga tulad ng kanyang mukha, lalo na't ginugol nito ang buong gabi sa pagsipsip ng kanyang dugo habang natutulog. Humingi ng paumanhin si Celia dahil sa hindi niya makontrol ang kanyang pagnanasa na uminom ng dugo niya habang natutulog, ngunit sinabi ni Leo na hindi iyon naging hadlang basta't itigil niya ang paggamit ng kanyang mga ngipin. Nang magtanong siya kung pareho ba ang tinutukoy nila, tinawagan siya ni Pini sa kanyang telepono at sinabihan na may malalaking pag-uusap ang mga pinuno hinggil sa mga pangyayaring naganap sa karagatan kagabi. Nagtatanong si Celia kung tungkol saan ang kanilang pinag-uusapan, kaya't sinabi niya na 3 sundalo ang misteryosong nawala, at siya ay mag-iimbestiga sa pinagmulan ng kaguluhan. Subalit ang tanging bagay na nagdudulot ng kaguluhan ay kung paano himalang nawala ng biglaan ang mga divers na iyon, pagkatapos ng tawag, sinabi niya kay Leo na hindi sila magkakaroon ng klase ngayon,
kaya't nais niyang maglaan ng oras para mag-training kasama siya. Gayunpaman, binanggit ni Leo kung gusto ba niya magdagdag ng mana sa pamamagitan ng pag-inom muli ng kanyang dugo, at sa kabilang dako ay patuloy pa rin ang mga general sa isla sa paghahanap sa mga nawawalang divers, ngunit nang tingnan nila ang mga footage mula sa nakaraang gabi, napagtanto nilang isang void creature ang nagdulot ng kanilang pagkawala. Pagkatapos ng lahat, ang Third Assault Garden ay nagpahayag na 6 na taon na ang nakakaraan, isang katulad na estruktura ay lumitaw sa ilalim ng isla at agad na iniutos ito ng isa sa mga general sa leader ng army, na agad na ihanda ang mga sundalo para sa darating na labanan. Subalit alam niyang ang paghahanda para sa digmaan ay magdudulot ng pagkabahala, kaya't inisip niyang mas mabuting itago muna ang presensya nito sa ngayon at sa kasalukuyan. Nagsimulang magring ang telepono at matapos ibaba ito ng isa sa mga commander, inilahad nito na nawala na ang estruktura mula kagabi. Sa parehong oras, nag-practice si Celia laban sa mga drone robots at matapos itong mapinsala at sirain ang isa sa kanila, natapos ang kanyang sesyon at iniisip ni Leo kung gaano kagaling ang paggamit nito ng kanyang espada at nagtaka kung ito ba ay na-master na niya dati, kaya't ibinuking ni Celia na dahil sa wala na siyang pamilya ay siya na lamang ang nagtuturo ng lahat ng mga teknik upang magbigay ginhawa sa kanyang sarili. Binanggit ni Leo na tuturuan niya siya kung paano kunin ang buong potensyal ng kanyang Vampire Queen Magic, at gamitin ang kanyang sariling mana upang mapabuti ang kanyang pisikal na kakayahan. Gayunpaman, nais niyang bigyan si Celia ng tunay na hamon, kaya't tinawag niya ang kanyang wand at mabilis silang nagsagawa ng mahika para sa kanilang proteksyon. Mula sa lupa, nagumpisa siyang maglikha ng isang hukbo ng mga kalansay kaso lang natakot si Celia dahil sa hindi pa siya nakakita ng mga kalansay, pero agad siyang nagsimulang umatake sa kanila at isa-isa niya itong winasak at pinapatay. Lumundag siya upang maiwasan ang kanilang mga atake habang itinawag ni Leo ang daan-daang kalansay at sa oras na iyon, siya ay matagumpay na pinatay ang lahat ng mga ito, napaungol siya sa sobrang pagkapagod. Kaya't inactivate ni Leo ang kanyang wand upang itago ang mga bangkay ng mga kalansay, nagpasalamat siya kay Leo at sinabi nito na papayagan niya siya na mag-replenish ng kanyang mana, dagdag pa niya na mas malakas na siya kumpara noon. Gayunpaman, nais pa rin ni Celia na turuan siya ni Leo ng mas mahigpit at ipakita kung paano gamitin ng maayos ang espada, ngunit bago ito sinabihan siya na mag-ingat sa mga sinasabi niya at bigla namang nagugutom si Leo. Samantalang ang sphere ni Penny ay lumabas sa Assault Garden para hanapin ang mga nawawalang divers, at sa ilalim ng isla, patuloy pa rin sa paghahanap ang isang grupo ng mga divers para hanapin ang katawan ng mga divers na nawawala. Sa kabilang bahagi ng isla, si Sakuya ay natalo na ang lahat ng kanyang pera sa sugal, ngunit nakakita siya ng isang wolf at nilapitan niya ito at napansin niya na ito'y walang ibang kulay maliban sa itim, kaya tinawag niya itong Kurigen pero nang si Kurin ay umalma sa kanya, ibinigay niya ang natitira niyang pagkain dito at lumisan. Sa dormitoryo ni Penny, pumasok ang isang babae at sinabing subukan ni Penny ang kanyang bagong mainit at nakakatakam na sabaw, nais niyang malaman kung ito ay masarap bago niya ito ibigay kay Leo. Naglakad si Sakuya papasok at nagsabi na may naamoy siyang amoy ng isda, ngunit sinabi ni Regina na marahil ay ang bagong niluto niyang pagkain at binanggit ni Sakuya na tiyak na may iba pa siyang naaamoy. At habang kumakain si Regina doon ay nagtaka siya kung bakit suot pa rin ni Penny ang kanyang uniforme. Ipinakita ni Penny na patuloy pa rin siyang nag-iimbestiga sa buong Assault Garden kahit na araw ng kanyang pahinga at habang ginagawa nila ito, doon ay nakatulog na si Sakuya. Sa loob ng lungsod, si Leo ay namamangha pa rin sa kung gaano kaganda ang kanilang sibilisasyon at kung paano namumuhay ang lahat ng tao sa kapayapaan. Samantala, si Sherry ay naging isang chef upang mapakain si Leo ng pinakamasarap na pagkain, ngunit nang hilingin sa kanya ng boss niya na hiwain ang mga patatas, binanggit niya na may mas matalas siyang kutsilyo at hinihiwa niya ang lahat kasama na ang plato. Sumigaw ang boss at sinabing ito ang dahilan kung bakit itinakwil siya ng kanyang amo dahil sa kanyang katangahan at hindi ginagamit ang isip. Habang palabas na sana si Sherry upang linisin ang labas ng tindahan, nakita niya si Celia na nagmamaneho para kay Leo. Habang bibili si Celia sa tindahan, napatingin si Sherry at nainggit at nagtaka kung bakit pipiliin ni Leo ang isang pangit na babae kaysa sa kanya at mga ilang minuto pa, dumating sila ni Celia sa isang restaurant na nais nitong ipakita kay Leo. Ngunit nang lumabas ang mga bata upang makita si Celia, nagtaka si Leo kung bakit sila nasa isang ampunan,
pero sinabi sa kanya ni Celia na kumikita sila sa pamamagitan ng pagbebenta ng pagkain tulad ng isang restaurant. Nang makita ni Leo kung paano ang ilan sa mga bata ay nasa parehong gulang niya dati, naalala niya ang mga araw na gutom siya at halos walang pera, nakita niyang masaya si Celia sa paligid ng mga bata at natutuwa siya na ang mundo na ito ay tunay na nag-aalaga sa mga bata. Isang matabang batang lalaki ang lumapit at nagtanong kung kaibigan ba niya si Celia, at habang inilabas ni Celia ang pagkain may isang prankster na nagtangkang buksan ang palda niya, subalit bago pa man ito bugbugin ni Leo, doon ay sinabihan siya ni Celia na ito ay isang bata lamang na walang kaalaman sa kanyang ginagawa. Kaya't doon, nilayo ni Leo ang kanyang mga anino at dumating na ang tagapamahala ng ampunan para kay Celia, at sinabi ni Celia na ito ang kanilang leader na kanyang natagpuan sa dungeon. Dahil dito, agad na tumakbo ang mga bata at sobrang humanga sila kay Leo dahil sa pagharap nito laban sa mga voids, ang tagapamahala ay sinabihan ang mga bata na bigyan si Leo ng kaunting katahimikan. Nang ipinakita ni Celia na sila ay may dalang mga donuts, doon ay agad na tumakbo ang lahat ng mga bata at sobrang saya nila na kumain sila ng kanilang paboritong pagkain, at habang tinignan ni Leo ang mga ito, natanto ni Leo na ito ang lugar na nais ni Celia na protektahan subalit ang lugar na nais niyang protektahan ay hindi pa rin makita hanggang ngayon. Sa kabilang banda, ang mga bagong divers ay nagtataka kung saan napunta ang estruktura subalit sa loob ng cabin, narinig ng isang tao ang pag-vibrate sa pader at doon ay napansin din ni Penny ang monitor na nagpapakita ng record ng pag-vibrate. Nakaramdam naman dito ng kakaibang senyales si Sakuya at dalawang lalaki naman ang nag-uusap tungkol sa kamakailan lang na video ni Annie, subalit nakita nila ang malalaking sanga sa paligid ng pasilidad na handa nang lumunin sila dahil sa kanilang panglalait sa kanyang mga video. Sa parehong oras, masayang kumakain si Leo kasama ang mga bata mula sa ampunan kaso lang bigla tayong nakakita ng mga alaala ni Leo mula sa nakaraan, noong siya pa'y isang bayani at ang isang lungsod ng kaharian ay inaatake ng isang grupo ng mga ogres na nagdudulot ng takot sa lahat. Ang mga bayaning sina Tiris, Arachel at Leo ay may responsibilidad na patayin ang mga kalaban. Si Arachel ay nagsimula ng magpalabas ng makapangyarihang mahika kaso lang ay may kakaibang balak siya, at nais niyang pumatay hindi lamang ang mga halimaw kundi pati na rin ang mga mamamayan. Pagkatapos nito, gagamitin ni Tiris ang kanyang kapangyarihan upang buhayin ang mga mamamayan kaso may iba pang ideya si Leo, at marahil ito ang dahilan kung bakit siya'y tinalikuran ng kanyang mga kasamahan. Ayaw niyang makita ang mga mamamayan na nagdurusa, kaya't ginamit niya ang kanyang espada upang pigilan ang mahika ni Arachel sa gitna ng ginagawang ritual nito. Labis na naguguluhan si Arachel pero si Leo na noon ay 12 taong gulang pa lamang, ay hindi nais makitang ang mga tao ay papatayin at bubuhayin muli. Kaya't tumalon siya pababa at nagsimulang patayin ang mga ogres isa-isa at doon ay namangha ang mga mamamayan, habang kinakatay niya ang isang ogres at nagawa pa niyang makipagbakbakan pa sa isa. May isang bagay lang na malinaw na kung saan, tinuturing si Leo ng bawat mamamayan bilang tunay na bayani at minamahal nila siya, subalit hindi gusto si Leo ng kanyang dalawang kasamahan, lalo na si Arachel. Sa kasalukuyan, nakikita natin ang monster form ni Arachel na nakapasok sa ilalim ng lungsod sa gitna ng pagsalakay at samantala, sa HQ ng lungsod ay may ulat na nawala ang malaking puno at nagtataka sila kung ito'y isang puwang at desididong harapin ito kapag ito'y kanilang natagpuan. Pagkatapos nito, tinawagan nila si Petey at binibigyan siya ng pagkakataon na ipaliwanag ang mga resulta ng kanyang pagsusuri. Inilalabas niya na mayroong natuklasan siyang bagay sa ilalim ng District 62 at ipinaliwanag din niya na sa parehong oras, may naganap na pag-react ng isang mahika. Pagkatapos nito, nilantad niya na agad nangyari ang ganoong pangyayari ilang minuto lang ang lumipas at pagkatapos suriin ang lahat ng datos, lakas loob niyang sinabi na ito'y sanhi ng isang void at lahat ay nagsisimula ng mawalan ng kapanatagan, hindi sila makapaniwala na nakapasok ang isang void sa ilalim ng mga pasilidad. Ina-analyze ng koponan ng datos tungkol sa bagong impormasyon kasama ang dati nilang datos at ipinaliwanag nito na ito ay totoo, labis na naguguluhan ang matandang lalaki at nagtatanong kung bakit hindi naglabas ng anumang alert ang kanilang makina sa pagpasok ng void. Ipinaliwanag ng analysis na ang void ay nag-produce ng mahinang mga alon ng mahika, kaya't hindi ito nag-react dahil ito'y itinuturing na pangkaraniwang insidente lamang, subalit labis pa rin ang pagkalito ng general kung paano nakapasok ang void sa lungsod.
Ipinaliwanag ng babae na may mga tiyak na bahagi ng estruktura ng lungsod na maaaring magbigay daan dito. Biglang may alarm na nadetect at ipinaliwanag ng analista na may natuklasan silang kumikilos sa District 31. Agad na namang naguguluhan ang matandang lalaki at nagtatanong kung bakit ang void na iyon ay hindi nadedetect ang mahika nito. Agad na ipinahayag ni PT na gumagawa ng limitasyon ang void sa kanyang kapangyarihan upang hindi ito madiskubre. Tinanggihan ng matandang lalaki ang posibilidad na iyon dahil ang mga void ay walang talino, ngunit buong tapang itinanong ni PT sa kanya kung may mga bakas silang natagpuan tungkol sa huling grupo na gumawa ng investigasyon. Tumunog pa ang isa pang alarm at ngayon, isang ulat mula sa Stock Department ang nagsasabing natagpuan nila ang mga ugat ng puno sa nasabing silid at samantala, sa kwarto ni PT ay nag-aalala si Regina dahil hindi niya makontak si Celia. Tinanong ni PT kung alam niya kung saan naruroon si Celia at sinagot ito ni Regina na tiyak ay nasa ampunan siya kasama si Leo at hinanap ito ni PT sa pamamagitan ng GPS, ngunit tinanong ni Regina kung totoo bang nakapasok ang mga void sa lungsod. Mabilis na sumagot si PT ng oo, at sinabihan niya sina Regina at Sukuya na maging handa at samantala sa ampunan, masayang kinakain ng mga bata ang kanilang lunch at doon ay hiniling ng isang bata kay Leo na ipakita ang kanyang banal na espada. Kitang-kita sa mukha ni Leo ang kanyang pagkairita dahil sa natatapunan siya ng laway ng bata at gayunpaman, may isang bata na babae na ang pangalan ay Chisela na pinapakalma ang bata at ibinigay kay Leo ang kanyang panyo. Iniisip ni Leo na ito'y isang mabait at edukadong bata subalit malinaw na may pagtingin ito sa kanya, nanginginig itong tinawag siyang astig dahil sa paggamit ng banal na espada at mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang kinatatayuan. Sa headquarters, natuklasan nila ang mga hint ukol sa nangyayari at di lang nila natagpuan ang ilang mga yapak, kundi natagpuan rin nila ang isang pasilyo na puno ng mga ugat ng puno. Naghintay ang mga tao doon ng utos na sirain ang mga ugat na iyon at bigla, nagumpisa ang mga ugat na iyon na magbunga at magpakita ng mga nakakasilaw na mata at sa sumunod na sandali, inatake ang lahat ng mga tao at agad nawala ang komunikasyon. Ngayon ay naniniwala na ang general na ito'y isang void kaso nagtataka siya kung paano ito nakapasok sa ilalim ng pasilidad, nagtatanong ang matandang lalaki kung bakit sobrang lakas ng kanilang armas panghimpapawid, ngunit ang mga panglupa ay mga basura. Dito nagdesisyon sila at nagsimulang magpanik at tumawag ng pangkalahatang paglikas, subalit wala ang city commander upang magutos ng ganyang kilos at nagiging mas malala pa ang sitwasyon nang ipahayag ng analisis na ang mga ugat ay nagtagumpay na putulin ang sistema ng komunikasyon sa loob ng lungsod. Sinimulan ni Harry ang paggamit ng kanyang iPad upang mag-hack sa sistema at maibalik ang ilang komunikasyon, nakaligtas ang dalawang lalaki sa huling pag-atake pero gayunpaman, hinayaan nila ang void na makatakas. Hindi lang iyon, hindi rin nila ito matrack sa kasalukuyan at naguguluhan ang general dahil sa karaniwang hindi humihinto ang mga void sa kanilang mga pag-atake pero iba ito dahil sa ito ay tumakas, at agad napansin ng mga analyst na ginagamit ng void ang isang corridor ng enerhiya para makatawid kaso hindi nila alam kung bakit. Agad na gets ito ni PT at naisip na ang layunin ng void ay ang pangunahing enerhiya ng mahika na nagpapatakbo sa lungsod. Agad niyang ipinaliwanag na kung ito'y isang Void Lord, malamang nagagamitin ito ang Magic Energy Core upang lumikha ng malalaking pag-atake. Naguguluhan ang lahat, nagutos na protektahan ang Magic Core at i-activate ang lahat ng sistema ng depensa pero gayunpaman, ilang segundo pa lang pagkatapos nito, nakalusot ang mga ugat ng puno sa mga pader at sinubukan na abutin ang core. Ang sistema ng depensa ay nagsimulang barilin ang mga ugat habang dumating ang mga tropa at gayunpaman, may mga pangyayari na hindi nagagampanan ng system defense at agad nilang inutusan na hindi lamang ang pagdepensa sa core ang dapat tutukan, kundi iniutos rin ang paglikas ng mga mamamayan habang ang lahat ay naghahanda na harapin ang stampede. Samantala sa ampunan, patuloy pa rin ang makulit na bata sa pangungulit nito na makita ang banal na espada ni Leo at sinabihan sila ng babae na ito ay hindi isang laruan, pero hiniling ni Celia na ipakita iyon at doon ay pumayag siyang magbigay aliw sa mga bata, pero sa kanyang paraan. Kaya't nagtapos siya sa pagtawag ng mga maliit na buto ng tao at naglaro dito na parang magician, kaso gayunpaman ay nakakadiri ito sa mga bata at samantala, patuloy pa rin ang mga sundalo sa pagtutuos sa mga ugat, ngunit tumigil lang sila sa pagputok ng marating na ng ugat ang Magic Core. Agad itong pilit na pumasok at nagsimulang magtawag pa ng mga void,
Agad nagsimula ang alarma sa buong syudad kaya't nagmadali sina Celia at Leo na lumabas at nalaman nilang ang isang malakas na pag-atake ay sumiklab sa kanilang lungsod. Naging aktibo ang sistema ng depensa ng lungsod gamit nito ang reserve energy, subalit 3 araw pa bago makakuha ng tulong mula sa labas at nag-aalala ang mga general kung mabubuhay sila, ngunit isa sa kanila ay nakakasiguro na ang mga mag-aaral ay handa na para dito.